Eto, before I let you go, gusto ko lang panoorin na muli ito hong pahayag ng ating Pangulo nung nakaraang Sabado. It was not a question of in the failure on part of government. Kasi naman tayo, we have adopted a very soft policy towards mga rebels. And this came about because nagdadala sila ng baril. And since we are thinking of getting peace with the MNLF and MI, ang laro ng armas dyan, we took it for granted. We took it really for granted na. Pero alam natin na mabibigat. Pero hinayaan kasi natin because we never knew at the time kung sino talaga ang kalaban. Yung bang mga politiko nag-aaway, nagre-rido sila, o yung mga ito private army ito ng politicians. Ngayon, kalabas-labasan, itong Maote were bringing the firearms surreptitiously at hindi natin nakuha na gaano na karami ang amo pati baril sa loob. And besides, it was not a failure of intelligence kasi kung makita ka sila may armas tapos sabihin nila MIMN, ang standing order naman is ang galawin baka sakali. Papakiusapan pa natin ang mga kapatid natin. Walang gulo. But all the while, itong Maote, with the connivance of the politicians there, yung mga warlords, were stockpiling. Kaya hindi ba ubos yung M203 na bala at napakarami. Magputok ang isa ng gobyerno, dadagdagan ng Mga warlords na nag-stockpile ng mga firearms, hindi maubos daw, pati yung mga M203. How do you assess that? Well, for now, ang aming pong assessment, sa unang mga araw ng naging kaganapan dyan, tama yung sinabi ng mahal na Pangulo, napakatindi po talaga ng kanilang firepower. Pero ngayon, na nasa loob na tayo, medyo talagang bawas na. Wala na. Halos lahat wala na yan. Talagang nagtitipid sila sa aming pakiramdam. So, hindi namin binibigyan ng deadline ito pero nakikita namin na malapit na po nating maayos. At sana sa madaling panahon. How do you run after those warlords na sinasabi ng presidente? At yung mga politicians pa na yan na nagkasangkapan sa pag-stockpile ng mga yung armas? ating pong build-up ng proof na iba po pag meron na ibibigay na po sa ating administrator ng martial law at maaring maging bahagi po yan ng mga listahan ng mga aarestuhin. So, it's an opportunity under martial law that we can use to detain and arrest them. So we can expect ngayon na merong ganyan na mangyayari. Kasi kailangan nyo din paspasan yung ibang pangalan, nandun na rin po sa arrest orders. So maaaring may susunod pang mga listahan. Basta makuha lang po ng ating martial law administrator ng mga pruweba. Nailabas nyo na ho ba listahan niyang mga yan lahat-lahat? Yung arrest order na una ay meron po, naibahagi po yan sa lahat. At yung pangalawa ay ganun din po. Hindi ko lang batid kung gaano ka laki o kalawak ang kanilang naging distribution. Gaano ho ba karami tinitignan ninyo na loose firearms dyan? I don't have the exact figure sa loose firearm pero it runs in the thousands sa buong island ng Mindanao. At ito ay lumaki ng lumaki over the span of time nung nagkaroon tayo ng secessionist problem dito. Pero ito ho ngayon dito sa lugar ng Marawi, ano ho ang tinitignan nating mga firearms dyan na kasi usually meron kayong mga estimates dyan ng mga loose firearms na dapat ma-retrieve ng gobyerno. Hindi ko po, wala talaga ho akong bilang ngayon. But have we had at least po 50% na na-recover na? Based on the number of people we're facing, sinabi natin initially is mga 400. We have more than half the number of firearms that they may have been using. So, pero hindi lang naman siyempre isa kada isa yan. Ratio niya, so maaring meron pa po dyan. Pero batay nga doon sa sinabi ko earlier na hindi na ganun katindi ang naririnig nating ganti ng putok.
maaaring talagang bawas na ito. Pero kinakailangan makuha natin bawat isang armas na nariyan ngayon.